Bago ang lahat, halos isang buwan at isang linggo na lang playoffs na. Since February din, ang San Antonio ay merong 15-2 record. Ang tanging tumalo sa kanila ay Knicks at Hornets. Nagkaroon pa ang Spurs ng 11-game winning streak. Si Victor Wembanyama halos nakalimitar pa. 29 minutes na merong 23 points, 11 rebounds, 3 assists at 3.8 blocks per game. Walang player pa sa San Antonio since February ang merong average na 30 minutes per game. Gumagamit din ang Spurs ng nasa 10 to 11 players sa kanilang rotation na merong 15 minutes pataas. Halos katulad lang din ng sa Thunder na merong 12 players. Kasi merong mga player din na nai-injured sa kanila pero meron agad papalit. Ang Spurs tinag na halos katulad ng Rockets noong nakaraang taon. Young team na naging second sa West, behind naman dito sa Thunder. Dinemolish ng San Antonio yung Rockets 145-120. 29 points, 8 rebounds at 4 blocks naman si Wemby. Another big game naman kay Dylan Harper na merong 19 points, 2 rebounds at 6 assists. Meron na lang nasa 18 games ang San Antonio. Tatlong panalo na lang, yung 500 magiging 10k na. Times 20 ba naman eh. Dahil wala man mag-e-expect na yung San Antonio makakaabot ng nasa 50 wins, puwera usog. Sa 18 games pang natitira ng Spurs, 9 game kasi dun ay lamang nila kontra sa Phoenix Suns. 15 games naman kontra sa Warriors. Pasok na talaga sa playoffs yung San Antonio kung titingnan. Placing na lang sa standing. Ang pwede na lang maglaglag sa San Antonio papasok ng play-ins ay kung matatalo lahat ng games nila. Based pa sa mga review at analytics, gugustuhin ng mga veteran team na makakatapat ang Spurs dahil sila ang less experienced team na nasa top 6 ngayon ng West. Kahit gaano kalakas ang San Antonio sa regular season, sila pa rin ang tinatarget na makamatchup ng mga team sa playoffs dahil sa kanilang experience. Big deal pa rin kasi yun kapag postseason dahil nag-iiba ang tawagan at lalo na yung scouting report. Last season, ang Houston nakatapat ang number 7 na Golden State. Dumaan pa sila sa play-ins. Ang Rockets number 2 sa West at sila yung isa sa best defensive team. Pero ang Houston ang isa sa worst offensive team noong nakaraang taon pagdating sa efficiency at field goals. May issue din ng Rockets na si Van Fleet at Dillon Brooks ang halos veterano nilang kasama sa rotation. Ito yung maraming beses nang nakaabot ng playoffs. Inasar pa nito si Dillon Brooks, si Jimmy Butler. Ayun, nilaglag ng Game 7. Sa San Antonio, halos ganun din. Si De'Aaron Fox, Harrison Barnes, Luke Kornet, Kelly Olynyk, kung andito pa ba, ang nakaabot sa playoffs. Meron pa siguro akong nakakalimutan doon. Pero ang mga players tulad ni Wemby, Castle, Basel, Harper, Johnson at majority din ang nasa lineup halos walang experience pa sa postseason or wala talaga experience sa playoffs. Ang may pinaka-experience talaga doon si Olynyk, Barnes at si Kornet. Si De'Aaron Fox tinag na veterano sa postseason pero isang beses lang siyang nakapasok doon. Halos katulad lang din ng 2024 Thunder. Sina SGA, Lu Dort, si Gordon Hayward parang hindi naman masyadong pinaglaro doon. Andun din si Bismack Biyombo. Nanalo sila kontra sa most experienced na Pelicans sa first round. Kaso pagdating ng second round, nakatapat naman nila yung mas may experience na Dallas Mavericks. Ang matatagpang less experienced team na malayo ang inabot sa playoffs, Phoenix Suns noong 2021 hanggang finals. Pero meron kasi mga veterano pa rin kasi doon. Andun pa si Chris Paul, Campaign at Jay Crowder na mostly integral part ng rotation ng Phoenix Suns noon. Yung nasa San Antonio, hindi naman masyado nagagamit. At yung nasa Thunder dati ng 2024, ganun din. Si Lu Dort at si SGA lang. Sa San Antonio, ito yung magiging unang playoff run nitong si Wembanyama na magiging heavily scouted siya sa 7-game series. Merong 4 na team so far ang posibleng makatapat itong San Antonio sa first round. Suns, Golden State, Clippers at Blazers. Ang Warriors at Clippers ang team na merong experience sa postseason. Sa second round naman, ang posibleng makatapat nila either Minnesota, Rockets, Denver or Lakers. Depende na lang sa placing. Sa 4 na teams na yan, ang may pinakadelikadong kalaban, Minnesota. Dalawang sunod ng pumasok ng West na halos sila yung underdog pero hindi pala dahil nag-iiba si Edwards kapag postseason, puwera usog.
Sa East naman, ang Detroit nakapasok sila sa playoffs noong nakarang taon pero consider pa rin silang young team. Less experience kumpara sa iba. Ang posibleng makakatapat ng Detroit sa first round kung sakali na hindi sila babagsak ng kanilang standing either Miami, Sixers or kaya ang less experienced na Hawks or Hornets. Sa second round, andyan yung top contender na Knicks na meron pang Cavaliers or kaya ang less experienced din na tinag nilang Raptors at Magic. Halos balanse yung posibleng makakatapat ng Detroit. Merong veteranong team at meron naman less experienced team. Hindi katulad ng sa San Antonio. Ang advantage naman kasi ng Spurs doon, ginaya nila yung ginagawa ng Thunder. Mula regular season hanggang postseason since 2024, ang OKC gumagamit sa lineup nila or sa rotation nila ng 12 players kumpara sa ibang mga teams na ang ginagamit 8 to 10 players lang. Mostly sa mga veteranong team, best 8 or best 9 players sa kanilang rotation ang ginagamit sa playoffs. Pero sa mga batang team ngayon, mas gamit nila yung full roster nila. Ito kasi yung advantage ng Thunder na ginagamit na rin ng San Antonio. Kaya limited minutes yung karamihan ng players sa Spurs na walang lumalagpas sa kanila ng 30 minutes per game.